speaking of the scenarios, no, kasi binabanggit niyo po basically, that's one scenario. Pero kunwari, China ngayon talagang binabalak na pagtaguan kung sakali man yun ang balak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi meron din naman pong perspective na it would be to China's benefit if they have someone friendly to them muli dyan po sa Malacanang. Which Yes, in of this course. case, it's not BBM. So ibig sabihin, they would want to protect the Dutertes and would want Yes, siguro yes. someone like him, if not another Duterte back in office, to protect their interest dyan po sa West Yes. Philippine Sea. It's really possible. That's why medyo worried kami sa intervention ng China sa darating na halalan nitong 2025 and of course yung 2028 kasi malaki ang at stake sa China dito. It's the entire West Philippine Sea. So you're right there. Pwedeng i-cuddle nila with the hope na mabalik si Sara Duterte sa uh, Malacanang. And then pag nabalik yan dun sa Malacanang, of course, definitely it will be to the favor of China, especially since yun naman ang mga pronouncements ng mga Duterte mula pa noon na pro-China talaga yung kanilang foreign policy. So yes, tama ka dyan, Christian. It is possible na talagang bigyan nila ng asylum man yan si President Duterte to protect him. Now, of course, kami as Council of the Victims, kami sa Bayan Muna Party List, we will of course oppose it kasi President Duterte is not qualified for an asylum. In the first place, ang krimen niya ay crime against humanity yun. Siya ang may krimen na ganon. So, how can you ask for asylum sa ganong klaseng crime, no? Pangalawa, hindi naman niya pwedeng sabihin na an injustice will befell me, may political persecution kasi President Duterte and or the Dutertes are still very powerful in the Philippines, ha? Hindi sila impeachment nga kaya nilang harangin eh. Kaya medyo weak ang pagtingin ng ilan kay President Marcos kasi impeachment lang hindi niya kaya ang mga Duterte. So talagang medyo pinapakita ng Duterte ang lakas nila eh. Not only among the people na mga kanilang supporters but even in the Senate for that matter because of the fact that the Senate is not even starting the impeachment trial now. Kung sakaling magpalabas ng arrest warrant pero hindi nila maaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po mangyayari doon sa kabuang proseso sa ICC? Pwede po ba magpatuloy yon or hindi? They need to acquire jurisdiction. No, the ICC bawal yung trial in absentia in general as per their no. So talagang kailangan siyang hulihin. Depende kung anong dahilan ba't hindi siya mahuli. Iwan kung nagtago siya at hindi siya mahanap, which is a little bit difficult, no? Kasi kung gustuhin ng gobyerno, kaya naman siyang hanapin kung saan man siya nagtago, no? Two, asylum yan syempre, kung mag-asylum man siya. Depende na yan sa China, no? How long China will last. Of course, the fact na kung matalo ang mga Duterte sa 2028, pwedeng mawala na rin yung support ng China sa kanya, in which case, pwede naman siyang isurrender na. So, yun yung mga factors na hindi natin alam. Pero that can have an impact. I remember way back, I think even as early as 2018, when rumors of warrants over, paano naman hulihin yan? Ang tanong sa akin palagi ng mga media, paano naman hulihin yan? Siya pa nga ang presidente nga ngayon. So, ang palagi kong sinasagot, there are two ways na mahuli siya. First is, pag pumunta siya sa isang bansa that will cooperate with the ICC. Like, halimbawa, pumunta siya sa Europe, talaga nga ang mga Europeans naman, no love lost naman yung kay Duterte. Ang pangalawa is, sabi ko, magpalit ang ihip ng hangin. That's actually my term in 2019. Kasi may mga karanasan like si Omar Bashir na kung saan siya ay ganun din kay President Duterte, nag-withdraw siya sa ICC, nilabanan niya yung warrant sa kanya, kaya lang natalo siya sa sunod na eleksyon, kaya kulong siya after that. So nangyari ngayon yung second, no, yung nagbago ang ihip ng hangin. So ganun din siguro during that time na sinabi mo hindi ma-execute ang warrant kasi halimbawa nag-asylum,
nagpapalit naman ng hangin, lalo na politika 'yan. So, yeah, we still have high hopes na magkaroon ng hustisya ang kaso ng mga kaanak ng biktima ng EJK. Yun nga lang, napakatagal, Christian, it's been matagal nang namatay yung kaanak nila. Kahit sino mang nakikinig sa o nanonood sa iyong ano ngayon, programa ngayon, kapag nangyari yan sa iyo, 'di ba? Ang sakit ng loob mo. Pinatay yung anak mo na parang aso. Tapos hanggang ngayon, di ka makakuha-kuha ng hustisya, 'di ba? So, really too much pain on the part of the family kasi walang closure eh. Yung walang closure yung death ng kanilang kaanak kasi nakabinbin eh. So, I guess justice will catch up in the end. Yun nga lang, medyo mataas ang due process, due process procedures, kumbaga, ng ICC na hindi ganun-ganun ka basta-basta. Bibigyan talaga nila ng due process right si President Duterte if and when a warrant of arrest is issued or a trial ensues in the ICC. Okay. Another scenario po, ano, kung sakaling kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC at uncooperative, kailangan pa bang gamitin? Pero meron tayo kunwari extradition treaty dun sa bansa na yun. Kailangan pa bang gamitin yon or dapat diretso na sa ICC yung ugnayan? Well, actually, ano yan, discretion talaga yan ng non-member state eh. Kasi ang magpapatupad ng ICC warrant is the state itself, no? So Mhm. halimbawa, dito sa Pilipinas, Interpol ang mag implement. Ang Interpol kasi at ICC may memorandum of agreement yan about things like execution of warrants. Depende pa rin yan sa pasya ni President Marcos kasi there are two basic agencies na mag-execute ng warrant from the ICC. The first is the ILG kasi may command sila sa police. The Mhm. second is the DOJ kasi may command sila sa NBI. Both of these agencies have powers to execute warrants, no? Pero nakikinita ako naman ang sabihin naman ng DILG at DOJ, depende sa utos ng presidente. So, in the end, it will matter a lot kung anong posisyon ng presidente dito. Ganon din sa other states eh. Kasi the ICC can only do so much pag ayaw ng state is surrender. Pero there are cases na international outrage, international pressure, naglalakas ang mga bansa dyan eh. And I remember certain cases na tinatry ng International Court of Justice na kung saan despite yung pag-assert sorry, pag-assert ng mga bansang ito na ayaw sundin, napapasunod sila in the end because of international outrage. And I remember the case of US. In the case of US versus Nicaragua na kung saan Mhm. sinabihan ng ICJ ang US na ibayaran nyo ang mga pinatay nyo, sorry, at mga damages na na-create nyo sa Nicaragua kasi inaatake nila Nicaragua. And there was also one against China and another one against Russia. Hindi nire-release ng Russia ang mga nahuli niya ng mga environmentalists sa Russia, pero in the end ni-release niya rin kasi because of international outrage kahit na walang jurisdiction sana yung ibig sabihin walang implementation arm ang ICJ naman doon sa Russia, hindi naman nila yan Mhm. mapilit ang Russia na gawin yon. Pero in the end, napilitan kasi because of international outrage. So I guess it matters a lot yung international support. Kung sakali mang makaligtas si Duterte sa warrant of arrest, matters yung international support para i-demand na bigyan naman ng opportunity ng hustisya ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng EJK niya. Pero on the part of the Philippines, kung sakaling kupkupin si Duterte ng isang bansa na meron tayong extradition treaty, pwede nating yung gamitin to demand Yes, pwede rin. the Lalo na may return. kaso siya dito. Yes, yes. Kung may kaso, halimbawa, may kaso na file sa kanya pwede nilang hingiin kung may extradition treaty kasi nakalagay naman sa extradition treaty yung mga crimes na pwedeng i-extradite. No? So they can resort to that. And it matters, of course, to the country na kung saan sino may custody sa kanya to perform their obligation under the extradition agreement. Medyo ibang klase na rin yon kasi it's a treaty between the two countries at Yes. dinidemand ng isang country na gawin yan. So, it's possible no, na mangyari yan. Ano?
And I remember parang may mga kaso before that yung China naman nag-cooperate sa Philippines. Of course, ibang kaso yon, no? Ibang mga kaso yon para isole yung mga wanted criminals dito na naglanding sa China. So, I guess, pwede rin yan, Christian. That's a good angle. In the end lang naman, however, sabi ko nga, it's the discretion of the custodial country kung iso-surrender nila o hindi. Despite the fact that under international law, they should, of course, surrender a wanted criminal doon sa ICC, for example, as in this case.